Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ika-20 bahagi. Sabado noon, nagstay lang si Jackie sa bahay. Gusto niya kasing ibuhos muna sa mag-ama niya ang kanyang atensyon. At syempre, pati pagmamahal. Magagawa lang niya iyon kung aasikasuhin muna niya ang mga ito. Malalim na buntong hininga lang ang pinakawalan niya nang bumalik sa isipan niya ang mga naging pagtatalo nila ni Lawrence sa script na kanyang sinusulat. Hindi ba pwedeng gawin na lang na pure love story ang gagawin nating storya? Ang hero ko nagiging aso. Paano natin yung gagawing pure love story kung may magic na nangyayari? Simple, huwag na natin gawing fantasy. So, uulitin natin? Wisit niyang tanong kay Lawrence. Yes, ang ganda na ng storya. Malapit ng mabuo. Maigi kasing mas makatotohanan. Baka naman gustuhin mo pang baguhin ang buong storya. Why not? Sana sa umpisa pa lang nagsuggest ka na. Naiinis niyang sabi kay Lawrence. Wala na siyang pakialam kung namanghaman ng creative team sa pagsinghal niyang iyon kay Lawrence. Ngayon lang ako nakakapag-isip. So anong istorya ang gagawin natin? Bakit hindi natin umpisahan sa naging love story natin? Nakangising tanong nito sa kanya. Ang lakas ng pagsinghap niya sa narinig at ganoon din ang ginawa ng mga taong nasa paligid nila. Talaga naman kasing nakakabigla ang tinura nito. Magtigil ka nga, Lawrence. Hindi ba dapat, it's my Lawrence? Nanunod yung tanong nito sa kanya. Hindi niya alam kung paano bang naisip ni Lawrence at bigla nitong ini-announce ang kanilang naging relasyon. Tumigil ka na. Bakit? Hindi ba yun naman talaga ang endearment mo sa akin, my beloved? Nang mga oras na iyon, ay parang gusto na niya magsabi ng I resign. Pero hindi niya magawa. Paano ba naman kasi niya gagawin yun kung kailangan niya si Lawrence para sa kanilang bangko? Yun nga lang ba ang tunay na dahilan? Sarkastiko niyang tanong sa sarili. Ngunit talagang hindi na niya alam kung anong mukha ang ihaharap niya sa mga empleyado dahil sa pagbubulgar na ginawa ni Lawrence tungkol sa naging relasyon nila. At wala siyang ideya kung bakit ba biglang ibinulala si iyon ni Lawrence, gayong kung tutuusin ngay hindi niya na pinapansin ito. Mas gusto pa nga niya na kausapin na lamang ang creative writer na si Dian, kahit na may kahinaan nga ito, kaysa mapatingin kay Lawrence. Siguro dahil mas epektibo kay Lawrence ang kausap niya kaysa ibang lalaki, kaya't pakiramdam niya mas safe siya. Ngunit hindi rin niya naligtasan ng kahihiyan dahil sa mga sinabi ni Lawrence. Jackie, natigil siya sa pagluluto ng adobo dahil sa sigaw na iyon ni Marco. Parang kulog na dumagundong sa buong kabahayan ng boses nito. Sa pagkabigla tuloy niya'y hindi siya makapagsalita agad. Hindi rin niya nagawang makakibo. Noon lang kasi niya narinig na sumigaw ng ganoon si Marco. Pero tiyak niyang hindi iyon dahil sa galit. I'm here. Sigaw niya pagkaraan ng ilang sandali. Panay na kasi ang mura ni Marco. Thanks God. Bulalas nito nang bumungad dito sa may kusina. Ano nangyayari sa'yo? Buong pagtataka niyang tanong. Ngunit syempre, hindi niya maiwasan na mag-alala ng todo. Sa itsura ni Marco, pati na sa ginawi nito. Para kasi itong bata nang takbuhin siya at yakapin ng pagkahigpit-higpit. Napakunot na tuloy siya. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi pa rin kumakawala si Marco sa higpit ng pagkakayakap sa kanya. Hindi naman siya nagrereklamo dahil gusto rin niyang maramdaman ang yakap nito. Damang-dama niya kasi ang pagmamahal nito. May Marco, I love it. Ano? Kapag tinatawag mo ako may Marco, pakiramdam ko ako lang yung mahal mo. Oh, hindi niya napigilang ibulalas. Sumulpot na naman kasi ang guilt na nararamdaman niya. Kahit naman kasi pinagkakaila ng bibig niya, di iyon magagawa ng kanyang puso. Ngunit kahit gusto niya maging tapat kay Marco, hindi niya magawa. Ayaw niyang masaktan ito at lalong ayaw niya itong mag-alala. Mahal naman talaga kita. Kumalas naman ito sa pagkakayakap sa kanya at halos pabulong nitong sabihin ng mga katagang, alam ko, nananaginip ka ba na masama? Utal niyang tanong dito. Nasa dibdib na naman kasi niya ang guilt at alam niyang dumodoble pa iyon dahil sa sinabi niya. Pakiramdam niya kasi hindi niya naibigay kay Marco ang sagot na gusto nito. Iniwan mo raw ako. Wika nitong diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Wari tinitingnan siya kung magagawa ba iyon ito. Sa tingin mo,
Magagawa kong iwanan ka? Hindi makapaniwalang tanong nito. Talagang hindi mo ako iiwan? Naniniguradong tanong niya. Tumango siya. Nang pakasalan kita, buo na sa loob kong paninindigan ka. Kahit na hindi na niya hinayaan na ituloy pa ni Marco ang sasabihin dahil pinutol iyon ang salita niya. Mahal kita. Shucks, inis niyang sabi sa sarili. Kanina kasi nakatitig na siya sa labi nito at gusto na niya itong halikan. Pero parang may pumipigil sa kanya. Ipangako mong kamatayan lang ang magpapahiwalay sa atin. May Marco, gilalas niyang sabi. Talaga kasing kinilabutan siya sa sinabi nito. Promise me. Tumango siya. Ngumiti naman ito at niyakap siya. Mahigpit na mahigpit. I love you. Madamdamin itong wika. Mahal din kita, Jackie. Tumingala siya rito. Yes? Kiss me. Nito at hindi na hinintay pa ni Marco ang kanyang halik. Inangkin na nito ang kanyang labi. Sabi ni Marco sa kanyang isip, siya ang asawa ni Jackie kaya siya lang ang may karapatan dito. Nang sabihin niya sa asawa na kiss me, nakita niya sa ekspresyon nito ang pag-aalinlangan. Parang nagdadalawang isip itong sundin ang kanyang hiling at iisa lang ang dahilan na pumapasok sa isipan niya. Si Lawrence. Masyado niyang kilala si Jackie kaya hindi ito magsalita. Ay alam na alam niya pati ang nararamdaman nito. Kaya hindi niya hahayaan na mahulog pa ang loob nito kay Lawrence na iyon at dahil nga siya ang asawa ni Jackie, nasa kanyang lahat ng advantage. At iyon ay ipararamdam sa kanyang misis na siya lang ang may karapatan dito. Kahit na alam niyang may kapansanan siya, mas pinalalim pa rin niya ang halik niya dahil gusto rin naman niyang iparamdam kay Jackie na may silbi siya sa kama. Marco, wika ni Jackie nang putulin niya ang halik. Gusto niyang makita kasi ang ekspresyon nito at ibig niyang matawa dahil nakita niyang namimilog na ang mga mata nito. Alam niyang dahil iyon sa pagkagulat. Sa ilang taon kasing pagsasama nila bilang mag-asawa, ayun lang niya ito binigyan ng ganoong klaseng halik. Matamis siyang napangiti dahil pangalan niya ang binigkas nito. Dati kasi natatakot siya kapag hinahalikan niya ito o lumampas sa yakapan at simpleng halikan ang ginagawa niya. Hinaplos pa niya ang pisngi nito. Napakaganda talaga ng kanyang best friend. Wika niya sa sarili, pero pagkaraan, itinama niya rin ang kanyang sinabi. She's your wife. Claim her. Hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Wika nito. Mamaya na yan, inis niyang sabi. Alam niya kasing nagdadahilan lang ito nang sabihin iyon at hindi na niya papayagan na umiwas pa ito. Kung hindi man niya ito tuluyang maangkin, may paraan naman para mapatunayan niya ritong siya ang asawa nito. Walang iba. Nasaan si Ara? Ang una niyang pinuntahan kanina nang magising ay ang kwarto ng kanilang anak. Nang hindi niya ito nakita roon, ikinabahan siyang nagkatotoo ang kanyang panaginip. Iniwan daw kasi siya na mag-ina at pinuntahan na nito si Lawrence. Ha? Hindi niya hahayaang magtatagumpay ang mortal niyang kaaway. Ayaw man niya magkaroon ng kaaway pero bata pa lang siya ay gustong gusto na siyang pagtripa ni Lawrence at alam niyang dahilan, si Jackie. At ngayon nga ay ginugulo na naman nito ang kanilang buhay at hindi na niya iyon hahayaang mangyari. Minsan nang nawala sa kanya si Jackie dahil dito at hindi niya na iyon hahayaan pang mangyari. Nasa kabilang bahay, pupuntahan ko na lang siya kung kakain na. Good. Anong good? Ngumisi siya bago sumagot. Mamaya na natin siya puntahan. Enough niya ang stove. Siguradong tinakpan niya ang pagkain niluluto nito na maemoy pa ay siguradong luto na. Pagkaraan ay binuhat niya si Jackie at dahil nagulat ito sa kanyang ginawa, ay napatili ito. Pa-bridal style ang pagkakabuhat niya rito dahil natatakot yata itong mahulog, ay agad pumulupot ang mga kamay nito sa kanyang batok. Ang labi naman niya ay bumaba sa labi nito. Mahal na mahal niya si Jackie, kaya lahat ng paraan ay gagawin niya para tuluyan niyang makuha ang pag-ibig nito. Kung dati kontento lang siya sa pagiging best friend, ngayon hindi na. May Marco. Napangiti siya nang ibulalas muli ni Jackie ang endearment nito sa kanya. Alam niyang habang binibigkas sa kanya ni Jackie ang mga salitang iyon, ay may pag-asa pa niyang maangkin ng buong buo ang puso nito. Kahit na nakapikit pa siya habang umaakit sila ni Jackie sa hagdan at naghahalikan, narating nila ang kwarto ng safe. Magaling din talaga siya sa tansyahan. Natatawang sabi niya sa sarili nang buksan niya ang kwarto.
Kahit sinabi ni Jackie na nasa kabilang bahay lang si Ara, ibig pa rin niyang makasigurado na hindi ito papasok sa kanilang kwarto. Nang maibaba niya si Jackie sa kama, ay agad siya naghubad ng damit at ikinanlaki ng mata ni Jackie. Alam niyang nabigla niya ito dahil iyon ang unang pagkakataon na ginawa niya iyon sa harapan nito na may pinaplano. Dati kasi hindi siya nagtataka dahil alam naman niya ang kanyang kapansanan. Ngunit may kumpiyansa na siya ngayon dahil sinunod naman niya lahat ng sinabi ng kanyang doktor. Sa pagkakatitignan niya ngayon kay Jackie ay dama niyang nabubuhay ng kanyang pagkalalaki. Kaya may tsansa na talagang maisagawa niya na ang pag-iisa nila. Kapag nangyari iyon, talagang hinding-hindi niya napakakawalan pa si Jackie. Kung kinakailangan subukan ko ito ng paulit-ulit, gagawin ko para sa iyo, mahal ko. Aniyang hindi napigilang haplusin ang magandang mukha ni Jackie. Habang tinitingnan niya ito ay lalo lamang siya nakakaramdam ng pananabik. Talagang dapat na siyang mag-celebrate dahil hindi niya na talaga pakakawalan pa ang pagkakataong ito. Oh my Marco, bulalas ni Jackie. Napabulalas rin ito. Ang boses kasi ni Jackie ay parang musika sa kanyang pandinig. Kaya naman, sumampa na rin siya sa kama at hinalikan muli sa labi ang kanyang asawa habang isa-isa niyang tinatanggal ang damit nito. Damn it, buwisit na bulalas ni Lawrence. Kahit alam niyang wala siyang karapatan ay hindi maialis sa isip niya kung anong ginagawa ni Jackie habang si Marco ang kasama nito. Malamang, nasa ibabaw sila ng kama. Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isipan na mas nagpagalit sa kanya. Sabi ng matino niyang kaisipan, hayaan niya na si Marco at Jackie dahil mag-asawa na ito at may anak na. Ngunit talagang tumututol ang kanyang kalooban. Para kasing napakahirap gawin noon, lalo na't muli niyang nakita at nakasama si Jackie. Tama ang kanyang papang. Mahirap pakawalan ang taong mahal na mahal mo, kaya labis niyang pinagsisisihan na madali lang niyang binitawan noon si Jackie. Paano nga, sabi nito ay si Marco ang mahal nito at nang sabihin nito sa kanyang hindi na siya nito mahal, ay agad niya itong pinakawalan. Agad na bura sa kanyang isipan ang masasaya nilang sandali. Ang paulit-ulit nitong pagsabi sa kanya na siya na lang ang lalaking mahal na mahal nito, kaya nga ibinigay nito ang buong buo ang kanyang sarili. Napabuntong hininga tuloy siya at pilit pinalikan sa isip ang nangyari noon, kung bakit bigla na lamang nitong naisipang iwanan siya. Well, may pagkakataon talagang ipinadama niya kay Jackie ang kanyang panlalamig. Iyon ay dahil nga nakita niya itong nakitang nakayakap ito kay Marco. Dapat bang kinumprontan niya noon si Jackie? Baka sakali nagkamali lang siya ng nakita. Baka kung nilakasan niya ang kanyang loob ay hindi sila nagkahiwalay. Damn it, inis niya sabi sa sarili. Kahit kasi anong gawin niya ngayon ay hindi na magbabago pa ang katotohanan na wala na ito sa kanyang buhay. Susuko na nga ba siya ulit? No, hindi na niya hahayaan na mawala pa ulit sa buhay niya si Jackie. Kaya kailangan niyang gawin ang naiisip niyang plano para magkaroon ng happy ending ang kanilang istorya. Ngunit, mamahalin pa ba siya ni Jackie kung ilalayo niya rito sa tunay nitong pamilya? Itutok mo lang sa trabaho ang atensyon mo. Huwag mo nang papansinin, maring sabi ni Jackie sa kanyang sarili. Kahit hindi niya igala ang kanyang pansin, alam niyang may mga matang nakatingin sa kanya at tiyak na tiyak niya kung sino ang nagmamay-ari ng mapupungay ng mga matang iyon. Pwisit. Mula nang ipangalandakan ni Lawrence na mayroon silang relasyon dati, para nag-iba ang tingin ng mga empleyado ni Lawrence sa kanya. Wala nang nakikipagkwentuhang lalaki sa kanya na para bang isang pagkakamali na makipagbanding sa kanya. I hate you, Lawrence, naiinis niyang sabi sa sarili. Kahit tuloy gusto niyang ibuhos ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa pagtatrabaho, hindi niya magawa. Dama niyang nakatingin ito sa kanya, kaya naman mas nakakaramdam siya ng guilt. Kasi kahit sabihin niya sa sarili ng paulit-ulit na si Marco ang kanyang mister at ito ang talagang may karapatan sa kanya, malaking bahagi ng sistema niya ang tumatanggi. Damang-dama niya ang labis na pagtutol ng kanyang puso, kaya kung nagtatampo man sa kanya ngayon si Marco, kasalanan niya. Gusto naman talaga niya maging maayos ang pagsasama nila mag-asawa. Hindi lang yung mag-asawa sila sa papel, kundi sa tunay na kahulugan. At alam niyang sinusubukan din naman ni Marco, kahit alam nito ang kapansanan nito. Ngunit habang hinahalikan siya nito, ay mukha ni Lawrence ang nakikita niya. Kaya kahit ayaw niya mapahiya ito, hindi niya napigilan na itulak ito. Hindi man siya nagsalita, alam niyang nababasa nito ang kanyang pag-aalinlangan. Kaya naman, hindi na nito itunuloy ang inumpisahan. Dahil doon, parang gusto niyang saktan ang kanyang sarili
dahil tiyak niya nasaktan niya si Marco ng sobra-sobra. May problema ba? Wala. Mataray niya sabi nang marinig niya ang nag-aalalang boses ni Lawrence. Hindi ako naniniwala. Care ko kung hindi ka maniwala. Inis niya sabi rito. Ang taray mo naman. Huwag mo na kasi akong pansinin para hindi kita matarayan. Ako ba ang kinoproblema mo? Ayaw sana niya itong lingunin, pero hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Sa tono kasi ng pananalita nito, ay parang alam na alam nito kung ano ba ang kanyang nararamdaman at labis siyang naiinis doon. Pakiramdam niya tuloy kahit wala siyang masamang ginagawa ay nagtataksil siya sa kanyang asawa. Hindi niya napigilang kagatin ang pang-ibabang labi niya nang makita niyang may sakit sa mga mata ni Marco nang marahan niya itong itulak dahil hindi simpleng halikan lang ang gusto nitong mangyari. Para kasing kahit na ilang taon na silang kasal, hindi pa rin niya gustong ipahawak dito ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Kailan ba kasi gagawin ang interview? Inis niyang tanong dito. Ilang araw pa lang kasi siyang nasa kumpanya nito, pero damang-dama niya na masyado nang nagugulo ni Lawrence sa kanyang buhay. Pati na rin ang pagsasama nila ni Marco. 1 buwan ang usapan natin. Bakit ba kailangan ganoon katagal? Naiinis niyang sabi dito. Kung sasagutin ko yung tanong mo, tiyak kong hindi mo magugustuhan ang sagot. Diretso itong nakatingin sa kanyang mga mata nang sabihin ang mga salitang iyon, kaya naman kinabahan siya ng husto. Hindi niya napigilan ng mapalunok dahil ngumiti pa ito sa kanya na parabang sinisikap talaga siya ay akitin. Kahit na alam niyang mataas ang moral niya, ay nahihirapan na rin siyang labanan ang sarili niyang damdamin. Kaya parang gusto na lamang niyang umiyak ng mga sandaling iyon. Then, mas maigi pang iwanan mo na ako. Sa ating dalawa, hindi ako nang iwan. Napapalatak siya sa sinabi nito. Hindi naman natin kailangang balikan ang tungkol sa atin. Tapos na tayo. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan mo pa akong kunin para sa negosyo mo. Oo nga pala, gusto mong makipaghigante kay Marco. Hindi ka nagtagumpay noon, kaya gusto mong ituloy ngayon. Inis niyang sabi dito. Anong sinasabi mo? Marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Kung hindi mo naman ako bibigyan ng oras para makapagsulat, mas maigi pang umalis na lang ako. Hindi ka aalis. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi mo ako empleyado para masunod mo ako sa lahat ng gusto mo. Visit niyang sabi rito, bago ino-off ang kanyang computer at kinalap ang kanyang gamit. Sa kanyang isipan kasi mas gusto niyang ayusin ang tampo sa kanya ni Marco kaysa makasama sa 4 na sulok ng opisina na ito ang kanyang ex-boyfriend. Kahit gustong-gusto ng sundan ni Lawrence si Jackie, nagawa pa rin niyang pigilan ang kanyang sarili. Ngunit parang siramplaka niyang naririnig ang mga salitang, bitiwan mo ako. Oo nga pala, gusto mo makipaghiganti kay Marco. Hindi ka nagtagumpay noon kaya gusto mong ituloy ngayon. Anong ibig nitong sabihin? Kailanman ay hindi niya naisip na maghiganti kay Marco dahil wala naman siyang dahilan para gawin iyon. Ang nais lamang naman niya, kaya niya binablockmail ang mga tan ay dahil gusto niya magkaroon ng pagkakataon na makasama si Jackie. Sumakit na ang ulo niya sa pag-iisip kung ano bang ibig nitong sabihin. Ngunit sa tingin naman niya ay hindi siya makakakuha ng sagot kapag tinanong niya ito. Saka, ayaw ni Jackie na masyado niya kinukulit. Kapag napikon ito, ay malaki ang tendency na bigla na lang siya nitong layasan. Ang pag-iisip niyang iyon ay nabulabog nang tumunog ang kanyang cellphone at nanlaki pa ang kanyang mga mata nang makita niya ang pangalan ni Franco. Hanggang ngayon ay tinuturing pa rin niyang best friend ito, pero parang isang araw ay bigla na lang siya nitong nilayuan. Nang una, inakala niyang abala lang ito sa trabaho, pero kapag tumatawag naman siya rito, ay palagi lang itong gumigimik. Hello? Bungad niya. Lawrence? Ako nga to. Gusto ko sana mag-usap tayo. Kumunot ang noo niya sa kaseryosohang naaninag niya sa boses nito. Parang napakaseryoso mo naman, dahil talagang hindi biro ang sasabihin ko sa'yo. May naging kasalanan akong nagawa sa'yo. Ano? Kahit na hindi niya ito kaharap, alam niyang lukot na lukot ang mukha nito. Gaano naman kasi talaga, palagi. Ang itsura nito kapag may nagawa itong kasalanan. Ilang segundo rin niya itong hindi tinugon, kaya inakala niyang nawala na ito sa linya. Pero maya-maya ay muli ito nagsalita. Ako ang dahilan ng hiwalayan ninyo ni Jackie. Ano nga ba ang panibagong katotohanan na matutuklasan ni Lawrence sa pagkakataong ito? Makatulong nga ba ito o lalo lamang makasira sa relasyon na nais niyang buuin? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli,
Mag-ingat po tayong lahat.